Kaya yung lahat ng bintang kay Pastor Kibuloy, eto sinabi ko, hindi totoo yun. Sa katunayan, wala pa akong nakitang lalaki. Wala akong nakitang kasing tino ng mga lalaki at hindi bastos sa babae. Na mas titindi pa sa katinuan kung hindi yung mga lalaki sa KOJC. Ganyan po sila karespeto sa babae. Kaya yung mga bintang kay Pastor Kibuloy, imposible yan. Dahil kung totoo yung kay Pastor Kibuloy, bastos din yung mga lalaki dito. Wala po. Wala akong nakitang bastos na taga KOJC. Kita mo yung prutas, kita mo yung magandang halimbawa na pinapakita ni Pastor Kibuloy, kaya nagagaya ng mga members. Napakaganda mga partner, ano, alam mo, nakakilabot kasi yung mabaliktad mo, yung perception ng tao, alam mo, ang tagal na ininvest ng mga makakaliwa, mga partner. Yung paninira kay Pastor Apollo Kibuloy, makakaliwa, drug lords, mga korap, mga kalaban ng mga Duterte, ilang taon nilang sinisiraan si Pastor Apollo Kibuloy. Actually, hindi nga lang dito eh. Hanggang sa Davao, mula pa lang sa Davao, sinisiraan na siya dyan. Ganun nakalalim yung bad publicity kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero tingnan mo, dahil sa mga ganitong klase ng mga, ganitong mga klase ng town hall, ganitong klase ng pagpapakilala, tsaka matapang tayo na hinaharap natin yung mga katanungan. Kasi talagang tayo, alam natin na nasa panig tayo ng katotohanan. Diba? Nakakataba ng puso na nakikita natin itong mga kapwa natin hater noon na babago natin yung kanilang perception pagdating kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang isang patunay niyan, nung ako'y nagsisimulang mag-vlog patungkol kay Pastor, madami pa akong mga comments, negative comments about Pastor. Pero ngayon, halos wala na. Meron na lang, troll na lang talaga. As in, troll na lang talaga. Kasi nga naipapaliwanag natin ng maayos eh. Kaya napakalaking napakalaking ng impluwensya talaga ng social media dito sa ating bayang Pilipinas. Kaya gamitin natin ng tama at ikampanya talaga natin yung mga kandidato natin. Ipakita natin sa kanila na hindi lang tayo basta troll army. Na hindi lang tayo troll army, hindi tayo troll farm, hindi tayo fanatic. Na talaga tayo nagmamahal sa bayang Pilipinas at willing nating ipaglaban ng bayang Pilipinas at maglagay ng mga tao na makakatulong sa bayang Pilipinas. Coach Oli. Isa pa nga pala, madagdag ko, Boss Dada, yung tanong mo kanina na ano yung karamihang tanong. Isa yun sa tanong yung kaso ni Pastor Kibuloy. Yun nga, ang tanong totoo ba ito? Sabi ko, mas binabanatan ka ng gobyernong ito, mas Duterte ka. Kasi kaya naman binabanatan si Pastor Kibuloy, kaya naman siya tinitira, inahabol ng kaso, kahit dismiss na yung kaso niya, dahil kaibigan niya si Duterte. Bigyan ko kaya halimbawa. Kami na lang, vloggers. Ito yung pinaliwanag ko kanina. Tinatawag kaming narco-vloggers. Pero kami, naghahamon ng drug test. Diyan sa mga congressman na yan, gusto nyo araw-araw tayo mag-drug test. Kasi ako malakas ang loob ko. Kahit tawagin nyo ako o kami ng narco-vloggers, malakas ang loob ko kahit isang beses hindi ko na-try mag-droga. Diba? Kasi kaya kami binabanatan dahil Duterte vloggers kami. Hindi ibig sabihin totoong narco-vloggers kami. O, yun na lang, doon na lang kasimple. Tanong ko sa kanila, sino ba ang takot magpa-drug test? Bakit kami ang narco-vloggers? Kami nga tumatawag ang naghahamon ng drug test. Basta sagutin ninyo, araw-araw tayo mag-drug test, walang problema. Basta sabay tayo. Diba? Kung sino man yan tumatawag ng drug test. Kasi talagang titirahin nila ang Duterte at lahat ng dikit sa Duterte. Kaya pag hindi ka binabanatan ng gobyerno na ngayon, peking Duterte ka. Balimbing ka. Normal yon. So, ganun, lalong-lalo na kay Pastor Kibuloy. Dahil si Pastor Kibuloy ay isa sa pinakamalapit sa Duterte. Natural, babanatan yan. Considering na ang lakas ng makinarya ni Pastor Kibuloy, dahil kita nyo nga, yung nga sinasabi ko, nakakulong nga, pero kita nyo naman ang ganda ng kanyang mga sorties. Diba? Kasi capable si Pastor Kibuloy. So, tapos dikit kay PRRD, natural. Diba? Totoo ba? Yung binibintang nila kay BP Sara, totoo ba o hindi? Diba hindi? Sabi sila sumasagot, hindi. Bakit? Bakit siya ginaganon? Bakit siya i-impeach? Duterte. Basta sa panahon ngayon,
at ikaw ay legit legit, hindi yung peking Duterte, babanatan ka, sigurado. Tingnan nyo, may ibang congressman dyan, naglalabasan ng picture, nakaran sararan pa. Ngayon, binabanatan si BP Sara. Bakit wala siyang kaso? Sorry. Bakit wala siyang ano? Bakit hindi siya hinahabol? Bakit? Balimbing hindi tunay na Duterte. Yung iba kasi nakiki-Duterte lang for the sake of pakinabang. Yung Duterte ka, yung totoong Duterte ka, nagsasakripisyo ka, may sacrifice ka dahil alam mo ang Duterte may magagawa sa bayan. Yung po yun. Kaya yung lahat ng bintang kay Pastor Kibuloy, eto sinabi ko, hindi totoo yun. Sa katunayan, wala pa akong nakitang lalaki. Wala akong nakitang kasing tino ng mga lalaki at hindi bastos sa babae na mas titindi pa sa katinuan kung hindi yung mga lalaki sa KOJC. Ganyan po sila karespeto sa babae. Kaya yung mga bintang kay Pastor Kibuloy, imposible yan. Dahil kung totoo yung kay Pastor Kibuloy, bastos din yung mga lalaki dito. Wala po. Wala akong nakitang bastos na taga KOJC. Ito po hindi ako nag-aano hindi dahil nandito ako. Literally, kahit sa mga kaibigan ko, tinatanong ako, walang bastos na lalaki dito sa KOJC. Kami lang 3. Hindi naman kami taga KOJC. Kami lang talaga yung ditong ganito magsalita. Pero sila, matitino Kita mo yung prutas, kita mo yung magandang halimbawa na pinapakita ni Pastor Kibuloy, kaya nagagaya ng mga members. Birds with the same feather flock together, sabi nga. Di ba, Jay? Pag bulok ang pinuno, bulok din ang bunga. Tingnan mo yung pinuno nila, takot sa drug test. Lahat sila ayaw mag-drug ayaw test. silang lahat. Diba? Pero ito, maiba tayo. Balitang ano naman tayo. Medyo... Pero balitang may dudugtong lang pala ako doon. Sige. Kasi kung yung tungkol sa kaso ni Pastor, alam nyo, ano na yan yung kadalasan yan talaga ang inaano ng mga kaso sa mga pastor, kahit sa ibang bansa. Para alos parehas lang. Tsaka, kung iisipin nyo, bakit naging mag-best friend si Pastor Apollo Kibuloy at si PRRD, si Pangulong Duterte, kung masamang tao yan? Tapos sa Davao pa, di ba? Isipin nyo maigi yun. Isipin nyo maigi yun sa mga nanguhusga kay Pastor. Doon na lang Iyon na lang yung pinakasimbolo. Bakit? Bakit naging malapit ang mga Duterte kay Pastor? So, ibig sabihin, etong taong to ay mapagkakatiwalaan mo at talagang may puso at malasakit. Hindi lang sa sarili niya, kundi sa pangkalahatan. Iyon lang yung common sense na lang talaga. Alam niyo yung minsan yung mga nababalitaan niyo sa Facebook. Katulad yan, yung may mga babae dyan, lalaki, na kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam niyo yung mga ganyang mga tao, yun yung mga hanggang dun na lang kasi talaga sila. No? Kasi ilang beses na namin pinaliwanag sa kanila yan. Ngayon, kung sila ay hindi nila kayang respetuhin yung paliwanag namin, paliwanag ng KOJC, ng lahat, mapatungkol kay Pastor, wala na tayong magagawa dun. Basta ang katotohanan ho dito, lahat ng ibinibintang kay Pastor ay walang katotohanan.